Kapapasok lang na balita mga tol, Jake Paul pasok na agad sa number 14 ng WBA. Official nang inanunsyo ng WBA na world rankings na itong si Jake Paul matapos talunin si Julio Chavez Jr. Ibig sabihin hindi na basta YouTuber lang si Jake Paul. Tinalo lang ang kalahating patay na si Chavez Jr. tapos title contender na kaagad. Hawak ni Gilberto Ramirez ang WBA belt at sinabi agad ni Jake Paul na gusto niya itong labanan. Matagal nang sirkus ang WBA mga tol at binabatikos na rin ito ng ilang boxing fans. Dahil meron silang Super WBA, Regular WBA, Gold WBA at Interim WBA Champion. Isang division pa lang ito mga tol at marami na kaagad champion. Kumikita kasi ang kanilang organisasyon sa bawat champion nila tuwing may laban. Kaya mas maraming champion, mas malaki ang perang pumapasok. Kadalasan 3% ang mapupunta sa WBA base sa kabuang bayad ng boksingero. Kunwari si Gilberto Ramirez may siguradong bayad na $1 million. Ang 3% niyan, $30,000. Ganyan kalaki ang commission sa sanctioning fee. Kaya gusto ng WBA na mapalaban si Jake Paul sa kanilang organisasyon dahil malaki din kasi ang kikitain kung si Jake Paul ang kalaban. Mas malaki ang kita ng champion, mas malaki ang porsyento. Pera-pera talaga ang galawan dyan mga tol kaya pinasok nila si Jake Paul. Karamihan sa kalaban ni Jake Paul, retiradong MMA at matatanda na. Yung laban niya kay Tommy Fury na isang legit na boxer, natalo pa si Jake Paul. Kaya yun sa ilang boxing expert, hindi na daw ito boxing kundi influencer marketing na ito. Dahil si Jake Paul ay may dalang views, may sponsor at sikat. Ang kapalit niyan malaking pera. Kaya ang boxing era ngayon mga tol, pasikatan na, hindi na pagalingan. Dahil alam ng mga promoter na mas kikita sila ng malaki sa mga sikat. Katulad ni Ryan Garcia, kahit hindi pa yan nag-champion mga tol, mas malaki na ang bayad sa kanya. Dahil sa kasikatang dala ni Ryan Garcia, mas malaki ang kinikita ng promoter. Ano sa tingin nyo mga tol, tama ba na ginawang number 14 si Jake Paul na may kartadang 12 wins may isang talo? Sa iba pang balita, pambansang kamao, sinagot ang tanong bakit siya lalaban pa sa boxing samantalang malaki na ang nagawang legasiya. Sagot naman ni Pacman mga tol, pinagdasal daw niya ito at hindi pa rin mawawala ang passion niya sa pagboboxing. Malakas pa rin daw kasi ang katawan ni Pacman at hindi raw siya nakakaramdam ng panghihina. Yung lakas at bilis daw noong kabataan niya, ganun pa rin daw si Pacman. Sinasabi naman ng ilang boxing fans dahil daw yan sa malaking pera nakikitain sa boxing. Pero sinasabi nga ni Sean Gibbons mga tol, masaya si Pacman tuwing lalaban sa ring. Parang laruan na lang daw ni Pacman ang boxing at inahanap ng katawan niya. Kaya ngayong July 19 muling mag-champion ang ating pambansang kamao. Samantala ayon naman kay Terence Crawford, posibleng magre-retiro na matapos ang laban niya kay Canelo Alvarez. Hindi daw papayag si Crawford na magretiro na kung kailan mabugbog na siya ng mga batang boksingero. Hindi daw boxing ang magpaparetiro sa kanya, kundi siya mismo ang aayaw sa boxing. Samantala si Canelo Alvarez sinabi naman na magretiro na ito sa edad na 37. Nagawa na daw lahat ni Canelo ang gusto niya at lahat ng kasabayan niyang champion nilabanan niya. Kontento na daw sa kanyang nagawa sa boxing. Pero may isang champion pa na gusto ng fans na makitang labanan ni Canelo, itong si David Benavides. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.